nalipay kita nga niya kita niining kabuntagon karon aron pag paminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So worship to the Lord, not to sing, not to clap, not to dance to the Lord, but to hear the word of God. Ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, dili lamang kay mo sayo-sayo ta, dili lang kay mo awit ta, kundi that's a part sa din pagpamati sa pulong sa Dios. Mao kana ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Now, padayon kita mga kaigsoonan sa gisulti sa pulong sa Ginoo nga ang iyang katawhan maminaw sa iyang mga pulong. Amen. Katawhan ba ta sa Dios, mga igsoon? Ang iyang katawhan maminaw sa iyang mga pulong. Okay? So karon mga kaigsunan, padayon kita kung unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Natay gitawag, natay gi-plus diya sa PowerPoint nga ang title gitawag nga Kusog Panahon sa Tentasyon. Okay, unsa kaha ang kusog panahon sa tentasyon? But before ni anak mga kaigsunan, let us pray before kita magasugod ni anak. Ako kamagyanyo, manindog ta o mag-pray kita sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ama na mga langit nun, o Diyos nga nasa langit, nagapasalamat kami sa imo kahigayunan na imong gihatag. Kanunay ka na mo, mahitungod o Diyos sa kusog nga imo gihatag sa imong anak. Salamat sa mga pulong nga magpasabot ka na mo, mahitungod o Diyos sa amo o Diyos kinabuhi, nga uno kaw nga naglig-on sa matag sa kanunay ka na mo. Dalaygon ka o Diyos, tagay kong kaalam, ingon na imong alagad sa pagbatbat ni ini, kaway ako igo nga kaalam nga ikabatbat ni ini kung wala ang imo giya. Kining tanan Ginoo mo, kining pangayo kanimo diya sa pangalan samahan sa Espiritu Santo. Amen. So manlingkod ta mga kaigsunan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Okay, so padayon kita diha sa atong buhi nga Dios. Unsay giingon sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. Nagingon mga kaigsunan, ang tanan ng tentasyon na agian ninyo, na agian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad ug dili siya mugtugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makagawas gikan niini. Okay. So temptation. Tanaw nato mga kaigsunan ang ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 abot sa bersikulo 16. Nagingon mga igsoon 12 abot sa 16, ngayon makisunan. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay nga moingon na kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man manintal sa pagbuhat og daotan ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan mo abot ang tentasyon kung ang usa ka tawo hayluon og danihon sa daotan niyang tinguha, unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala o ginigkahingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw ka mo palimbong. Okay, ang tanang maayong gasa, hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa kahayag nga gikan sa langit. Dili gyud siya mausab o magpakitag landong sa pagpakausab. Okay, so kana nahitungod na ang tanan tentasyon na agian nato, na agian usab sa kadaghanan. Kung ato tanawon mga kaisunan, kinsa ang unang first nga natintal sa una sa Biblia, mga igsoon. Tunatan nato next is si Adan og si Eva. Unang natintal siya sa history sa Bible. Kung imo tanawon, ang ilang mga tagtawag mga igsoon kahimtang, hilabihan nila ka close, hilabihan nila makaisunan, walay ulaw, walay ingon na unsay mga bastos na ilang nakita ni doon. Pero kung imo tanawon mga kaigsunan is natintal sila in the form of deception. O sa man na deception? Pulong, word na mao'y ila na dunggan, gikan kang sitan, na si sitan is nagsaguban as like an snake. No? Kaya kung si sitan, nagsagubang pa siya sitan nga ining satanas nga
nakakilay na daan na Satanas kaaway sa Dios, dili gid pwede na muduyod ang si Adan ug si Eva kay Satanas naman daan. Pero nuhanap ng pumagi Satanas para matintal niya si Adan sa si Eva. Nagpapurmas siya ng snake, kaya ni snake mulatay man lagi sa kahoy. Og dito tag sultihan kay sa una ng panahon ng snake makasulti. Ang una ng panahon ng snake makatindog kuman kay na nakasaya na og na-appeal siya sa tunglo sa Dios. Dito na ang snake nagdagan na sa mga yuta. Next is, kung imo tanawon mga kaigsunan, sa Biblia, ang pagkatintal ni Adan ug ni Eva nagtumbok sa kasaysayan ni Satanas. Nag-usab sa iyang kagalingon ingon nga usa ka bitin. Gi-convince si Eva ngadto sa pagkaon sa gidili sa Dios kanila nga prutas nga nag-abli kanila sa kahibalo didto sa Garden of Eden. Iyang gitudloan nga pakanon si Adan, no? Gimanduan ni Satanas nga nagkakaon naman kaw, iapil sa manimo bana pagpakaon kay ikaw rabaya ang imo bana dili pwede. Iyang gitudloan nga pakanon sa iyang bana si Adan hinungdan sa pagsupak sa Dios o gipahawa sila sa paraiso. Mao nay hinungdan nga sa diha nga nisupak sila tungod kay dunay sugo, dunay instruction sa Dios na angay dapat nila timan-an nila ang Dios. Pwede kang makakuha sa tanan nga mga, pwede kang makakaon sa mga kahoy nga nasa inyong palibot, pero adunay kahoy diha sa tunga nga naghatag og kanang kahibalo about knowledge and evil. Ayaw gid didukan. Inisang opositor or kanang tigkontra na mao ang yawa, naghanap pamaagi na sila gid ang tawo mustuman sa Ginoo. Kinahanglan ari siya sa magsupak. So amo dayon ang yawa mandani manintal gid siya mintin. Okay, mao na hinungdan na ang pagkahulog sa tawo gikan sa Ginoo. Mao na hinungdan. Next is, kung imo tanawon ang tanang tentasyon, unang Korinto kapitulo 10 verse 13, na ang tanang tentasyon na agian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad ug dili siya mutugot na tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Lukat nakayelo ang gitawag maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas niini. Tanawa sa taas ang tanang tentasyon. Every one of us nakasinati ang tentasyon. Wayay exempted sa ato nakasinati ang tentasyon. Next is, kung imo tanawon, nagpuyo kita dinhi sa kalibutan nga nagatubang sa nagkadaiyang klase sa tentasyon. Amen! Nagkadaiyang klase, nagatubang kita sa lain-lain na klase nga tentasyon. Ang tentasyon usa kini ka gitawag makapadani. O pag-akit sa in-English pa o sa Tagalog pa pang-akit. Pandani sa paghimo nga makauulaw nga buhat. Kini mao ang sala nga buhat. Buhat nga sukwahi sa buhat sa Dios sa imong kinabuhi. Wala kini magpasabot nga bata makaw or tigulang na nga dili ka matintal. Hello? Wala kini magpasabot. Wala po kini magpasabot nga pobre ka or kwartahan na di ka matintal. Wala po ni magpasabot tanan nga kagisunan uno exempted. Gitawag din ni kagisunan kay nagkatubang man kita sa kanalaing nga tentasyon dinhi sa kalibutan. Nag-ingon ang Santiago, atong gibasa kaina 1:14 na ang tanan nakasinati gayod sa maong tentasyon. Kung imo tanawon makaisunan, balikot pagbasa ang Santiago 1:14, nangingon, apan mo abot ang tentasyon kung ang tao hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha. So maabot ang tentasyon pag ang tao makita hayluon kanang gitawag makaisunan, madani siya sa iyang dautan na tinguha. Next is, kung imo tanawon mga kaigsunan, 6 types o hamok 8 types of temptation. 6 lang nakabutang diha pero akong gikuanan 8 types of temptation. Number 1, balik ta primero. Balik ta primero. Okay, balik pa. Daon. Number 1 temptation sa kalibutan kuman, nakita nimo. Tungod kay adunay kalisod sa panahon, nakakommit sila nan mga gidili sa gobyerno o gidili sa atong lawas. Like shabu. Abi nimo sa shabu, pinakadali-dali ra ko makwartahan taon.
Dali ra ka mag-milyonaryo. Dali ra ka gadyon tingaya ka makaigsunan. No, they committed. Tinuod na naatay mga parinting nga biktima ni ana. Amen? Naatay mga kailang nga biktima ni ana og naatay mga pamilya nga biktima ni ana. Dili nato na ikalimod. Why? Because temptation na. Dili mo lang naman na siya magkaw. Natintal siya. Dili mo sabon na siya natintal siya. Why? Because tungod sa kalisod, tungod sa influence sa mga barkada. Tungod sa influence sa dili Kristohano na mga kauban, mo na hinungdan natintal siya. And then, ikaduha, temptation, sugal. Uno man ang sugal na kanang tungit baraha. Pakita ako ninyo na nagsugal ng tungit baraha na nakahamok ng brief, nakapalit ng mga pagkaon, nakapalit. Makadaog ka isa, makadaog ka duha, pero katuyo, kaupat, kalima, di na ka makadaog. Buot pasabot, daon na mga klase sa sugal, maghatag ng kalisod, dugang pa sa imo pamilya. Maghatag pa ng dugang kalisod sa imo kinabuhi. No, gana siya tanawon. That is the part of the temptation sa imo kinabuhi. Part ng temptation, mga igsoon. Muto ba mo anak, mga igsoon? Kita biktima ta ni anak, mga igsoon. That's why ang tentasyon na agihan nato, that's a part of temptation. Next is, kana, mga lalaki, nadungog nato sa Facebook na igirip. Oh, that's why nga ni, ako gadyon mulong sa ijo, mga batanon, mga ina sa mimur sa simbahan, inyong mga bata, adyaw gadyon kamo, panawa na itong mga tagpila na katungan duyom na. Adto na mga kaigsunan. That is the front of dili safety diha sa inyong pamilya. Kung mahimo ngani, kung gabiin na ang inyong estudyante, sundua ginikanan, adyaw mulaong na dili sundua. Kaya man kumulaong na dyan puti na ban, kung dili na ako pasabot mga kaigsunan. Ang safetyness, kaya nga naman, maayo ta, pero daghan na mga naadiha nga mga drug addict, daghan diha nga mga tao nga dili pareha sa imo huna nga ila biktimahon. Ikaduha pod mga kaigsunan, kining pasiksiksi, magpanaw, pasisiksiksi, maglakaw. That is the front of temptation. Hello? Oh, magpanaw, bisay sakto nga baro, sakto nga sinina, Hesus Ginoo. Ija naman hinuan kuhaan, o may bot pasabot, mga kaigsunan. Amot pasabot ba? Nga, dili kon presko? Bot pasabot ba? Magsukbot na ini, langka? Bot pasabot ba? Mga igsoon. Dili na ta magpahiuyon na daghan ng mga tao na mahinungdan na matintal. Kung dili, ato doon makaigsoon ng pamalandungan. Nauno ang karapat dapat sab na panukbot sa babaji. Dili kung doon pagsukbot na nakahatag ng pagtintal sa uban. Dapat ato ining Quran na di pa kadyo ko nakakarsunis. Sige pala-ulaw makaigsunan. Mga igsoon, that's a part of temptation. 11 years girip sa iya pagkabata. 11 years girip tungod sa mga drug addict. Amo daw na hitabo. And the next is murder. Temptation is murder. Maunay angay bantayan. Buno na hitabo. Ana may son. That's a part of temptation. Next is, kung imo lang tawon, una, kawat. Inang gadyong kawat, kupit. Hello, mga bata. Si may nangupit sa iyo ginikanan. Hello. Hello, mga bata. Isa di magsabi. Mukuot, try sahay sa pitaka. Pagpangutana, uya magkuha. Pero alam na. Hilabihan na ininjaoy mga bisyo. O na may bisyo, pastor may ako bisyo, sadya ko makapangawat. John, baday mo, baisis sa cellphone, na di ka mahilo na, mangawat lang ka ng kwarta ka ilon. Oh, that's a part of temptation. Na pagtanaw ni mo, addiction na. Addiction. Mao na mga kaigsunan. Di victim gihapon ta, wala lagi pili, bata man dagko, wala pili, tanan. Apil gihapon sa temptation. But salamat sa Diyos. Kuman, may bayan na nato na dyan, unoy ato himuon para makalikay ta dyan. No? And the next is, kanang, unsa man na, temptation is, sa mata nakita niyo? Maghikog. Kagana ra bagay inim, maghikog kay magsundog-sundog.
Naghikog sa sa lain ng barangay, nitubag pod sa lain barangay, pagabot sa lain barangay, naghikog na pod, tagtawag kibali, sakit daon, magsundog-sundog. Mao na nga, gitawag na kisunan maghikog. That's a part of temptation. Kana, ala, himo ana. No? That's a part, oy, kagahan na matod. Pero pagkahuman, sakit. That's a part of temptation. Next temptation is love, han, labhunon. Panahon sa Domingo, isahay, di ta makasimba. Kay daon si love. Panahon sa Domingo, di ta kasimba, kay daon si love. Sahay, ang Diyos, dili na nato love panahon sa Domingo. Labhunon na, amoy love. Ay, pastor, man laba magod ako. Kay dadto mi ako mga panaw. Hala, tagaan ta mo actual na istorya. Pila ra man ka oras sa tagahin para sa Ginoo? 2 ra ka oras. Adlaw nga ni ng Ginoo, in the 7 days, maghagahin ka mo para simbahon sa tibok adlaw. Pero sahay, sa Domingo, 2 ra nga ni ka oras ang tagado sa Ginoo. Pag man 2 ka oras maginabuhi ka. Ay mo tagkuan. Iya pa ko makahatag ng panahon. Exactly. Magkahuman simba, uman ba ko man labakaw. Biya pa'y simbahon kadlawon, umisa ka man labakaw, simba, pagkaunya, waswas. Di yung pastor kaya ang suga, kayo man ang suga, kuman rakotom, way baza silom. That is part of temptation na sipirit kita sa Ginoo. Sa ato, mga time. Dala mong kasuko sa ako, mga kaisunan, no? Kaya, mas hindi nung pansin sa ako. Pero that's a part. Diyan ang takabantay nga sa part of temptation. Panahon sa Domingo, natin time sa Ginoo. Haman si sister! Ay, pastor, nag-outing sila. Kayo naman, adto nag-outing. Igsoon, higala. That's a part of temptation na mag-outing. Dili dyan siya karapat-dapat. Dili dyan siya karapat-dapat na ato tagaan ng Ginoo ng rason. Kantatag walay rason na dili ka na mo simbahon. Dili na mo irason ang labhunon. Dili na mo irason ang imo outing panahon sa Domingo. Mga kaigsuonan, hamok na mga simbahan kuman, nag-ampo na iblis sa Ginoo ang mga young people, iblis sa Ginoo ang mga membro nga gipanalanginan na sila, pero unoy nahitabo. Panahon sa Domingo, itong kadaghan na kwarta, yaan na magpakita ng simbahan. Kaya dito na nag-outing, dito na nanakaw, ang simbahan niya na ino ang tao. Kaya nga naman, di panalanginan. Tinood ba na? Naitabo? Mga bata, nakapasar sa unod board. Nakapasar sa ilang mga pag-eskwela. Pero ang bangutan ng hain naman, kuman. Waya, kaya nga naman, mas palabi ang mga butang nga ija na daw. Instead, sa naghatag ng panalangin sa ija. We must be focused kay kana, that's a part of temptation sa ato relasyon sa Ginoo. Next is temptation, busy sa good deeds. Di lamanay ako mo simba, kay daya ako mga exam. Di lamanay ako mo simba, kay uno, daya taghuman ako na trabaho sa ako eskwela. Pero kung makaproblema, pastor, yan po ako na masulban ng problema. Pero pa sa simba yan, magpakita. Hello? Bato-bato sa langit. Dapat magmata na ta. Magmata na ta, nga kana part of temptation, buhat na sa yawa sa mga anak sa Diyos. Nga angay nato pamalandungan. Ang Diyos dili siya malimdan. Dili siya para sa tao na mulaong kita sa ato kagalingon nasagdilam ang Ginoo nakabayo sa ako kasing-kasing nakabayo. Diyan ba si Biblia? Na mulaong ang Ginoo na halala mga anak kay nakabayo man ko sa imo kasing-kasing. Waya man na. Unay lang sa Biblia, mga kaisunan. Ang mga tao naglawang sa Mateo City nga dili tanan nagtawag ka na Ginoo. Ang uban nagsangyaw man ako Ginoo, naghatag man ako Ginoo, hawak Ginoo. Pahawak ka makasasala. Kaya nga naman, unsa man day?
ang akong anak katurang nagtuman sa akong mga sugo. Oh, katurang nagtuman. Mao man na ang giingon sa balansa. That's a part of temptation. Next is, kinsa man ang maninintal. Isahay ra ba? Pagtanaw nato sa ato sigataw mula na itutubay yung Satanas. Kay maninintal. Ito tentasyon. Kinsa maninintal? Ang Diyos ba o ang yawa? Ha? Kung yung basahon ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13, kung ang usa ka tawo tintalon dili angay siya moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man manintal sa pagbuhat og dautan, ug dili usab siya mo tintal kang bisan kinsa. Ato ba ang tentasyon dili gikan sa Dios. Ang tentasyon gikan sa yawa. Verse 14 to 15. Apan moabot ang tentasyon kun ang tawo hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inikahingkod sa sala magdala kinig kamatayon. Abi ninyo, temptation is not exemption, no exemption sa tanan. Bisan buta, wala na, yung buta, pastor, di mo na matintal kay, di mo makita. Anlibat, pastor, sobra ito matintal kay nagkadubli-dubli na nakitaan. Ang bungoy, pastor, ito matintal, kayo no, magmaritis, dili, may ito makadungog. No! It's part of the sin. Una-una ko naman siya makasayaman. Sabi si Kuan. That's a part of the sin. Tanan! O exemption kay di ka naging sa sinugdan, nakasala man lagi. That's ang root sa sala, tentasyon. Di ka pa sa sinugdan, yaman lang tagamayo. Di ka sa Canada, kanina, tentasyon ang hinungdan, nakasayang tao. Oh, that's a part of the issue. Next is, kung mo tanawon, answer is, temptation, it is sin. Ang tentasyon ba, saya? Ang tubag, no. Big no. Temptation, dili siya saya. Verse 14 to 15, kunin mo tanawon. Apan moabot ang tentasyon kung ang tao hayluon og danihon sa daotan niyang tinguha. Apan ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inikahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Explanation. Temptation is not sin, but if you yield the temptation, that is sin. Lakto pa na pagka-istorya, kung imong tugutan ang tentasyon, maunay sala. Next. Unang Korinto, balik kita, versikulo 10 to 13. Ang tanang tentasyon nga nagian ninyo, nagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Dios mutuman man sa iyang saad og dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog sa panahon nga tintalon kamo. Period. Na yelo na kabutang dito. Maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas niini. Kinsay gusto makalingkawas? Amen. Kinsay gusto makabato ng kusog? Amen. Next is atong tanawon mga kaigsunan. Take a challenge to overcome the temptation. Jay challenge to overcome temptation. Ang taghimo ni Samson nga iya gigisi ang baba sa leon sa history sa Bible, Samson is represent the obstacle of our journey. Daghang tentasyon, naglakaw-lakaw kita, hamok na mga tentasyon, mga maninintal sa kilid. Pero taghimo ni Samson, tagisi, dilibot pasabot na daon mga nagdaot sa imo gisiyon ng mga baba. Dilibot pasabot na daon naglibang sa imo gisiyon ng mga baba. Kung dili, that's represent sa imo journey na ang taghimo ni Samson is to trust God. Nagsalig siya sa Diyos. Taghimo ni Samson, di ba? Sino man mga chismiso o no, sino man yung mga marites? Mag-wild dadyon ka kay imo lagi ko nanago sa bintawon mga marites. Nanago sa bintawon nga mahadlok sa imo kay daw pa ka pungot. Pero no, that is not a solution. But solution is to trust in the Lord. Kay kanang imong nahitabo, nagiyan usab sa iban. Ang taghimo is humble and prayer. Oh, and then David trust God. Iya nagsalig sa Dios. Si Goliath represent gihapon the giant of our journey. Hamok tarap panginanglanon. Dili masab kun ikaw ra jay panginanglanon. Di masab ikaw ray naglisod. Kun imo tan-aw ng kalibutan ko man, hamok man naglisod. Hamok masab ta naglisod. Ang problema lamang sa ato kay usahay nakalimot na ta
sa paghatag ng gahin sa Ginoo, time sa Ginoo. Na si Goliath, iyang gipildi ni David si Goliath. Naging away si David kang Goliath. Dili siya ang kagalingon abilidad, dili siya ang kagalingon pagsabot kung dili sa grasya sa Dios, sa ngalan sa Ginoo. Nagipildi niya si Goliath. Mao na take a challenge. Trust God. Salig sa Dios. Next is si Jesus gitintal usab ni Satanas. Kung imo tanawon, nag-fasting nani ang Ginoo. But sa patwa exemption, kaya bisan si Kristo tagkuan, tagtintal. Nag-fasting ang Ginoo 40 days, tanaw sa Mateo chapter 4. Kung imo tanawon, na mitubag si Jesus verse 10. Mateo chapter 4 verse 10, mitubag si Jesus, maawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Look at, daoy din umbot pasabot. Ngayon siguro, ang kasulatan nag-ingon. Panahon sa temptasyon, gamita ang pulong sa Dios. Panahon sa temptasyon, kupti ang pulong sa Dios. Panahon sa temptasyon, pabilin sa pulong sa Dios. Panahon sa temptasyon, pabilin sa imong kadasig sa pulong sa Dios. Sama kang Kristo. Iya rebuke ang yawa. Iya gipalabi ang pulong sa Dios. Next is, unsa giingon ni Jesus sa iyang mga teaching pa-overcome sa temptation. Pagtukaw kamo og pag-ampo, aron dili kamo mas daog sa pagsulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Mateo 26, kung imo tan-awon mga kaigsuonan, versikulo 46. Pagtukaw kamo pag-ampo, aron dili ka madaog sa pagsulay, andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Why? There is a prayer. Prayer is communicating God. Ang pag-ampo mao ang pagkigsulti sa Dios. And God is the foundation of strength. Ang Dios mao ang pundasyon sa kusog. Dito kita makakuha ng kusog sa Ginoo. Dito kita makakuha ng kusog sa atong buhing nga Dios. Next is Jeremiah 33 verse 3. Ang Dios miingon, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw, ug ipagdayag ko kanimo ang mga butang nga wala panimo isayre. Moabot ang temptasyon sa ato kinabuhi, ayaw kalimot sa pagsangpit sa Dios. All of us were victims. But remember, una hinungdan na nabiktima tungod kay ang Dios waya nimo sangpita. Ang Dios nimo sangpita. Ang yawa mulaong gaon kagana ra ba gayud kagana, pero pagkahuman na natintal na kaw, pait pa kaysa dahon. Sa unsa nga dahon na grabe kapait. Pait pa kaysa uno pa to nakapait. Gana patana iton tan-awon. Wow, pagkagana, pero pagkahuman, yaan na. Di ta magpalimbong. Ang tanan nga landong sa langit, maayo. Dili tanan. Dahil lain-lain na tentasyon. Yan lang nakalaborit po sa nga klase, but lain-lain na tentasyon. Next is, kung mo lang tawon, Mateo Kapitulo 11, versikulo 28-31. Dool kamo kanako, kamong tanan gigapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayan ko kamo. Isangon ang akong yogo og sundan ninyo ako, kay malumo nga mapinubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yogo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Every one of us nga natintal, every one of us nga naa sa nga sitwasyon, dool kang Hesus. Andam ang Dios maghatag ng kagaan sa ato tagbati. Siguro gikapuyan na ta. Siguro kana sekreto sa ato kinabuhi, natay sekreto. Gikapuyan na ta. So remember, ang Dios nag-invite, duol kamo kanako tanang gikapuyan o gibugatan. Ang Dios nag-offer ng kapahulayan na dili sama sa kapahulayan na imo nakita nga daw aircon electric fan. Next is, kung imo lang taon ang Juan 14, versikulo 27, ang kalinaw ibiling ko kaninyo. Ang kalinaw nga dili sama nga ikahatag sa kalibutan kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kamo kahadlok. Panahon sa temptasyon, panahon nga nabugatan, you need peace. Doon natay kalinaw dapat na ato mabayan. Siguro waya ka magmalinawon. Siguro ang imo kinabuhi way tinuod na kalipay, way tinuod na kalinaw. Nakalimot na kao, ang Diyos naglaong, ang kalinaw ibiling ko kaninyo.
sa ato kinabuhi. Next is ang prayer ni Ginoong Hesus nga gitudlo sa iyang mga disciple nagingon. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan, maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw og pasayloa kami sa among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwas sa hinuon kami sa dautan kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. God is the powerful more than temptation. Ang Diyos gamhanan labaw sa tentasyon. Ang Diyos gamhanan labaw sa jaw ng mga butang. Iya ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Next is, kung imo lang taon, daghang mga igsuon nga nasulat sa Biblia may tungod sa tao nga nagsalig sa Dios nga adunay kalampusan. Siguro gusto ka ng kalampusan sa imong kinabuhi. Gusto ka na mulampos sa imong pag-eskwela, sa imong panarbaho, sa imong mga pangandoy, pero dunay tentasyon usahay. Ayaw ka mo pagkawala sa pagsalig sa Ginoo. Focus kung una ninyo gisugdan nga maayo para sa inyong kaugmaon. Kung nag-eskwela ka, tentasyon kay naa sa kalisod. Kung ugaling sa imo kinabuhi sabkuman nanarbaho ka daon sa kalisod sa imo negosyo, sahay mo lang ka bidaan nimo ini. Tungod kay diya ka makontento. Focus. Padayon. Kay wayay himaya kung wayay nagantos. Antos eh. Way himaya kung niya magantos. Ang Diyos naglantaw sa mga tao sa ato mga buhat. Nakita ng Diyos, kung ang una ito taghimo, nakita na ng Diyos. Pero sultihan ko ikaw, dili ang Diyos kung tulog, nga dili ka ba lumusukli sa atong mga taghimo. Eh kung unsay itanom sa tao, maupoy anihon sa tao. Busa, next is, kung imo lang taon mga kaigsunan, pabilin sa pagtuo diha sa Dios. Pabilin sa kadasig diha sa Dios. Pabilin sa pagsalig sa Dios. Dili kaniya talikdan ug dili kaniya biyaan. Ang atong awit ganin pabilin kanunay sa Ginoo. Ang Dios dili mo biya kay nagsaad man siya. Grabe kanindot. Di ba? Grabe kanindot. Pabilin kanunay diya sa Ginoo. Kalimtin na itong panahon nga napakyas ka. Kalimtin na itong panahon. Makauulaw to ng mga buhat. Pasalamati ang Diyos ay dagrasya. Kay ida ka kuman. Pagtagaan ng kusog aron makadaog ka gikan sa tentasyon. Amen? Next is, kung imo lang taon karon mga kaigsunan, wala na. God bless. Nindog taong kaigsuon, salamat sa pulong sa Dios nga ija kanunay kanato na hatag. Mag-pray kita sa pulong sa Ginoo. Father God, thank you. Salamat panalangini ang mga katawhan nga naminaw karon sa imong mga pulong. Nga kini o Dios mahimo na extraordinary nga mga pulong na ilan nabati ko man. Tagay sila ng kusog panahon sa temptasyon. Tagay sila ng kadaugan panahon o Dios sa mga kapildihan sa ilang kinabuhi. Salamat Hesus Kristo sa imo paghatag ng kadaugan. Ang iyong kasi mapulong gidaog na nimo ang kalibutan og naa nakaw sa amo kinabuhi. Salamat sa mga pulong nga magpabiling kami kanunay diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-awit ang mga kaigsunan og